dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. Dito tayo kay Sister Ana Marie Leavore. Sister Ana Marie, good evening. Sister Ana Marie, good evening. Pan-mute? Hello po, good evening po. Yes, good evening, sister. Opo. May tanong ko lang po sana kasi medyo kababalik ko lang po sa Catholic. Matagal po akong naging Iglesia ni Cristo. Oh, kailan ka bumalik, sister? Hello po. Yes, kailan ka lang nakabalik, sister, sa bumalik, ibig sabihin, dati kang Katoliko. Opo, tapos nung nagkaroon po ako ng karelasyon na Iglesia ni Cristo, matagal po akong naging miyembro, na bautismuhan po ako. Dumaan po talaga ako sa, naging iglesia po. Dumaan ka sa indoctrination nila. Yes po. Then, nabautismuhan po. Then, taon din po na sumasamba po ako sa kapilya. Okay. Then, nakabalik po ako ngayong, yung talagang pagbabalik ko po sa simbahan, sa Catholic po is ngayong taon lang, last April po. Ano naman kadahilanan, sister, at nakabalik ka? Sorry po. Ano ang naging kadahilanan at bumalik ka? May natiwalag po kasi ako. Kasi may mga, hindi ko na po masyadong meron po sigurong may mga dahilan po na Okay. God's will. naging dahilan bakit po hinayaan ko na pong matiwalag ako. Okay, so ano ang naging proseso mo naman sa pagbalik mo, sister? Sino ang tumulong sa iyo at ano ang ginawa mo? Itong February, ngayong taon po, kasi nandito, yung bahay po namin is katapat lang po, OFW po ako, katapat lang po ng simbahan. Pero hindi po talaga ako pumupunta. Ngayon po ng February, meron po kasi akong pinagdadaanan sa mental health at sa health ko po mismo. Kaya po napabalik ako ng simbahan kasi pakiramdam ko po ng mga panahon na yon, wala na po akong matatakbuhan. Nung nakabalik po ako, tinulungan po ako nung kasama namin sa simbahan. May nakilala po ako sa community na Legion of Mary po. Okay. Yun po, sila po yung nag-guide sa akin. Ginaid po ako hanggang po, ito na po. Nung Sunday po, nagkaroon po ng talk si Brother Mike po. Mike Vilarde? Yes po. Okay. Hindi rin po ako naka-attend. Marami pong nangyari kasi yung venue po, isa po sa lugar na iniiwasan ko po talagang puntahan. Kaya hindi po ako naka-attend. Ngayon yung talk niya po is nai-record at sinend po sa akin. Nung Monday po, napakinggan ko. Ang ko po, yung parang din ko po na-realize na hirap po pala akong banggitin yung pangalan ni Jesus. Sobrang hirap na hirap po ako. Hirap po talaga ako. Halos kahit po may kausap ako, kahit po nasa simbahan, hirap po akong banggitin. At pag nasa loob po ako ng misa, pag nasa loob po ako ng simbahan, kahit nagmamas na po, may mga panahon po sa isip ko na, alam niyo po yung parang sinusubok ko po, yung sigad na parang, dumating po ako sa point na, hindi mo ko kayang palabasin dito sa simbahan, May ganun po sa isip ko, hindi ko na po naiintindihan kung ano po yung nangyayari. Kaya po sabi ko,
Yun po, humingi po ako ng tulong sa mga kasama ko sa simbahan, then yun nga po sabi nila na mas magandang Ah, magtanong po ako. yes. Kasi dumarating po sa punto na yung 'pag binabanggit ko po yung pangalan po ni Jesus, para pong lumalaki yung ulo ko na na para pong lumulutang ako, para pong hindi ko po maintindihan. Mm. Ayun, Probably you are spiritually harassed, sister, no? Pero tanong ko lang muna, sister, kasi tinanong ko ang paano yung naging proseso ng pagbalik mo. Ano yung pinagawa sa iyo, sister? Pinakumpisal ka? opo, pinakumpisal po ako, tapos Ah, ang sabi po dati parang ano po ba yun, consecration po ba po, pero hindi ko nakalimutan ko po yung term na ginamit, pero hindi na po pinagawa sa'kin. Nangumpisal po, okay. tapos yun po yung pinagawa sa'kin ni father na naalala ko po. Okay, so bigyan natin sa ating mga kasamahan, no, kung ano yung maging tingin nila doon sa ano mo, no, sitwasyon mo na halos hindi mo mabanggit-banggit ang pangalan ni Panginoong Hesus even sa mas at parang sumasabog ang iyong ulo, no? Opo. Sige, ibigay muna natin kay Brother Wendell muna. Brother Wendell, ano sa tingin mo, Brother Wendell, ang pangyayari sa buhay niya, Brother Wendell? Bro Wen? Andiyan ba si Brother Wendell? Wait lang muna ha. Yes, Ayan pala. ano ko muna, pero reclaim host muna ako kasi nawala yung pagiging host ko. Iano mo Ayan. rin si Father Okay. Bobby, Bro Jando. Si Brother Bobby din. I-host mo rin. Okay, Brother Wendell, good evening sa'yo, Brother Wendell. Yes, Brother Bobby rin. Okay. Yes. Brother Wendell, Good evening, Rojando. Good evening, Father Bobby. Good evening sa Bro John Ray, sa lahat nating mga kasama. Ipakuhos din si Father Bobby, Bro Jando. yes, tapos na po. Okay. Welcome home, kapatid. No? Bumalik ka sa tunay na iglesia ni Kristo, ang simbahang Katoliko. Pero bakit ganun ang mga naramdaman mo? Una, kung tandaan natin ang unang Juan Kapitulo 2, 18-19, malinaw ang sinabi diyan. Nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. At ang niyakap mo na Iglesia ni Kristo, natatag ni Felix Manalo, di yan naniniwala sa Mahal na Birhen Maria, di yan naniniwala sa divinity of our Lord Jesus Christ. Ang kanilang aral ay ang ating Panginoon Kristo, tao, hindi Diyos. No? May naalala ako, isang dating Iglesia ni Kristo, dating Iglesia ni Kristo dahil bumalik na sa Katoliko, yung asawa niya, Iglesia ni Kristo talaga, sa area ng Pagadian, napusis yung anak nilang babae, di paniniwalaan umano ng ministro na possessed. Sabi ng ministro, baka may diferensya lang sa utak. So dinala doon sa office, at sa office nag-react talaga. At sinabi, rinig ko talaga, lalo na sa ama na dating Katoliko, lumipat dahil nag-asawa ng Iglesia ni Cristo, pinarinig ko, nagsaksi talaga siya sa formula of prayer and deliverance. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out. Doon, nagwala ang kanyang anak hanggang sumuka, hanggang bumalik sa normal. So ginamit ko yun na pagkakataon para ikatikay sila. Di po ba? Sabi ko sa kanila, di po ba yung siktang inaniban nyo, di naniniwala na si Kristo'y Diyos. Pero nasaksihan ninyo mismo na sa ating prayer, anong binanggit ko? In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke. But
naging normal ang anak mo. Gamit yan na formula, in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God. So, ngayon, isang blessing din niyang pagkakataon na yan, kapatid, na natiwalag ka sa siktang inaniban mo dahil yun naman ay tatag talaga ni Felix Manalo at the revivalist of Arianism. So, may posibilidad na kung yun ang naramdaman mo, lalo na pag magsimba ka, then you are under attack. Nasa level ng extraordinary demonic attack. And alam natin yung extraordinary demonic attack, operation, obsession. Ano ba yung obsession? Ang tinitira ng demonyo ang isipan at damdamin. Bakit ganon? Halimbawa, nangungumpisal ka na. Okay, i-evaluate mo na. Nangungumpisal ka ba dahil inutusan kang mangumpisal at kailangan sa pagbalik mo sa simbahan? O nangumpisal ka ba dahil talagang pinagsisihan mo yung mga kasalanan mo? Meron bang mga kasalanan mo, lalo na yung pag yakap mo sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, paniniwala sa pananampalataya nila na si Kristo ay tao, hindi Diyos, kasama mo yung naikumpisal. Hindi lang yan. Iba pa mga kasalanan. Halimbawa, dahil sabi mo, lumipat ka sa Iglesia ni Kristo dahil nagkaroon kang kasintahan na miyembro ng Iglesia ni Kristong kay Manalo. I-evaluate din, kapatid, kasali bang na kumpisal? Kung meron man, hindi ko sinabing meron na, ito'y pag-guide lang. Kung may naganap na sex outside marriage, kahit nagkahiwalay, kahit wala ng relasyon, tandaan natin, may nabuo yang tinatawag na soltay. Yan ang binanggit sa unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 16. May nabuong soltay. At dahil sa soltay na nabuo, dahil nagiging kaisa sa kasalanan, dapat i-evaluate din, kailangan niyang ma-break. No? Tinatalakay na natin yan, how to break the soltay. Paano po ma-break ang soltay? Halimbawa, kung merong mga bagay na nagpaalala sa kanya, kailangan talaga yung ilibing para makalimutan. Yung mga ibinigay galing sa kanya, kailangan talaga yung mailibing na para makalimutan. Hindi lang yan. I-renounce. Ano ba yung promise mo noong kayo kasintahan pa? Halimbawa, may promise kang, ikaw lamang ang mamahalin ko. Dapat i-break yan. In the name of Jesus, I break my promise to Him na siya lamang ang aking mamahalin at wala ng iba pa. Kailangan, process yan. Nasa process yan. No? At kanyang pangalan, nasa process yan na kailangan i-break. Then, evaluate pa. Ano pang mga kasalanan na mabigat, hatred, anger, na hindi na kumpisal dahil pwede yan na magiging daanan para sa extraordinary demonic attack. At kung payo ko kung saan kayo na diocese, mas mabuti na makipagkita ka sa appointed exorcist ng diocese para magabayan ka, kapatid. Yun po. Opo. Thank you po. At huwag mong kalimutan sa pagbalik mo, kapatid, magsimula ka na magrosary dahil yung iniwanan mo na sikta kung saan ka na dala ay napaka-allergy yan sa Holy Rosary. No? Pero kung tignan natin ang
sinasambit natin ng rosary, bakit allergy sila? Una, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nasa San Mateo 28:19-20 yan, pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So, against din sila sa Holy Trinity. Napaka-against nila sa Holy Trinity. Pero San Mateo 28:19-20, nandyan na ang Holy Trinity. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Napansin niyo? Name. Hindi names. Bakit name? Dahil sa Isaiah 52:8, I am the Lord. This is my name. Sino ba yung Lord na yan? Sa Psalm chapter 100 verse 3, the Lord your God. Kaya, ang sabi niya, in the name, iisa lamang ang kanilang pagka-Diyos, bagkos tatlong distinct persons na binanggit sa unang Juan 5:6-7, for there are three that we record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. At sinambit natin ang tanda ng cross na napaka-allergy ang Iglesia ni Cristo niyan. Kung makita mo lang yung mga video natin nang iisa natin ang cross, lalo na kahit sa mga Muslim na naposes o sa ibang sikta, Ecce Crucem Domini. Grabe talaga ang pagwawala nila. Unang Timoteo 1, unang Korinto 1:18, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. At sinambit natin sa rosary, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Sinabi ng iniwanan mong sikta, mali yan. Mali ba ang pagsambit ng I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth? At sinambit natin, Our Father who art in heaven, nasa San Mateo Kapitulo 9 yan. Holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth. Mali ba yan na aral yan ng ating Panginoong Hesus? Ang binanggit natin sa rosary na palaging tinutuligsa nila na sinabi, Hail Mary, full of grace. Sino ba ang nagsambit yan una? Ang anghel. Sabi ng anghel sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 23, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. At ayon naman ni Santa Elizabeth, Lucas Kapitulo 1, versikulo 47, Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb. So napaka-biblical yung binanggit natin. Tapos sabihin nila, mali yan. Ano ang karugtong? Pray for us sinners now and the hour of our death. At sasabihin ng mga ministro at INC, mali yan. Ano bang tama? Yung sinabi natin, pray for us sinners. Anong tama? Do not pray for us sinners. Yun po ba? Kaya, posible sa mga karamdaman mo, kapatid, may kaugnayan pa yan sa pag-anib mo sa occult na grupo at anti-katoliko, at i-evaluate mo na sa sarili mo, ano pang mga kasalanan na di mo nakumpisal, na napakalalim talaga. Hatred, anger, ilang taon ka na humihiwalay sa simbahang katoliko, at meron bang pagkakataon na sa buhay mo noon na naglaro ka ng Spirit of the Glass kasama yung mga kaibigan mo? Meron bang mga bahagi sa buhay mo na nagpahula ka, palm reading? So dapat i-evaluate yan, kapatid. At mangungumpisal ka hindi dahil may nag-advise sa iyo ng umpisal. Mangungumpisal ka dahil pinagsisihan mo talaga ang kasalanang ito. Opo. Yan po, kapatid. Salamat po. Lahat po nung nasabi niyo po na
yung nagpahula po, naglaro po ng Spirit of the Coins po yung ginawa po namin Ako, ng mga yun. kabataan. Opo. Nagpahula po sa may Quiapo, nung parte po ng kabataan. Yan po. Oo, so Tapos dahil nasa level ka na ganyan kapatid, opo, dapat mo ikumpisal yan, no? And then, before the Blessed Sacrament, i-renounce mo. In the name of Jesus, I renounce palm reading and playing the spirits of coins. 3 bisis yan ha. I repent and I ask to be forgiven and I accept you, Jesus, as my only God and Savior. In the name of Jesus, I renounce palm reading, pagpahula, playing the spirits of coins. 3 bisis yan. I renounce, I repent, and I ask to be forgiven, and I accept you, Jesus, as my only God and Savior. Yan po, Opo. kapatid. Opo. Salamat po. At mangungumpisal po. Yun, paano po kaya yung 'pag nasa simbahan po ako, na para pong tinutuya ko ang Diyos? May mga panahon pong gano'n na talagang para po akong nakikipagsubukan po sa kanya na, "Bakit hindi mo ko kayang itapon sa labas? Nandito ako sa simbahan mo, andito ako sa tahanan mo." May mga panahon po talagang gano'n yung laman po ng isip ko, kahit po nasa misa po. Kaya minsan po Oo. talagang hindi ko rin po naiintindihan. Akala ko po meron po kasi akong na-diagnose po ako na may mental health issue po. Kaya minsan po yun po yung naiisip kong dahilan. Pero dahil po dun sa talk ni Brother Mike nga po, medyo mas nare-realize ko na po na hindi po pala yun yun is parte po siya ng dahilan pero hindi po yun yung dahilan mismo. At yun po, meron din pong natutuwa po akong nakakasakit po ako ng ibang tao. Sinasadya ko pong gumanti at manakit po talaga ng damdamin ng ibang tao. Sinasadya ko po. Okay, pati yan kumpisal mo, kapatid. Pag magkapasok ka sa loob ng simbahan, tandaan mo ito, meron kang guardian angel. Bawat isa sa atin may guardian angel. Humiling ka ng tulong. Na dapat humiling ka ng tulong sa guardian angel mo na i-guide ka at makapokus ka. At i-pray mo din sa mahal na Birhen Maria, Mother Mary, cover me with your mantle of love and protection. For you are my mother and I am your daughter. No? At sa advice ko sa iyo, dahil bago lang kasi kapatid na may nakipag-usap sa akin sa katedral na katulad din sa iyo, no? At dumaan din sa psychiatrist, nagagamot. Pero nag-diagnose ako sa kanya, katulad din sa iyo. Iba yung sa iya, sa kanya at pala dahil naglalaro siya ng spirit of the glass. No? Hanggang yun na meron na siyang marinig, meron nang bumubulong sa kanya, at umabot na sa punto na gusto siyang magpakamatay. No? Yun. Pero may gamot siya sa psychiatrist, ngunit sa pagdiagnose namin, positibo talaga ang extraordinary demonic attack. No? So, ang mga ganyan, kapatid, kung meron lang na appointed exorcist sa diocese ninyo, pwede kang lalapit para mabigyan ka ng rule of life na dapat mong sundin ito at i-prepare ka for deliverance. Dahil hindi pa na putol yung palm reading, occult kasi yan, no? Superstitious beliefs.
at mabigat yung kasalanan superstitious beliefs sa Catechism of the Catholic Church, numero 2138. Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Oh. Pero, advice ko sa iyo, dahil nagtanong ka, mas posibleng lalong aatakihin ka pa ng kalaban natin, don't be afraid. Meron kang guardian angel, meron tayong mahal na Birhen Maria, meron tayong triumphant na mga santo. Simulan mo, pray the rosary. At kung gawin mo ito, na mag-pray ka ng rosary, makita mo talaga ang epekto, kapatid. Opo, maraming salamat po. Yun nga po yung yung sa mental health nga po. Talaga pong naranasan ko na 2 beses, hindi po 2 beses, yung nandito po ako na nung nakaraang buwan, muntik po akong tumalon dito sa building po. Nung mga kabataan ko po, nag-overdose po ako ng gamot at nagka-cut po ako ng wrist. Ganun po yung mga pinaggagawa ko po, kaya Kapatid, meron Opo. meron ka bang experience na parang may nakita kang shadong dumaan? madalas po. Madalas po. Opo. Okay. Meron bang na-experience ka na may tumatawag sa iyo o bumubulong sa iyo? Opo, dito po napapalingon po ako na parang hinahanap ko po kung sino siya. Minsan po na napagkakamalan ko po na may kasama po ako, may sa CCTV po ng bahay namin. Titingnan ko po, wala naman po. Yung shadow po, lagi po akong napapalingon. Sa salamin ko po, madalas makita yung black shadow po na nagpa-pass by po. Mm-mm. So, meron bang pagkakataon na nanaginip ka na diyan sa panaginip may mga ahas o kaya lumilipad ka at biglang nahulog? Opo, madalas po. Okay. So, meron bang pagkakataon na nanaginip ka, kapatid, na sa panaginip mo may nanliligaw sa iyo? Meron po. Nakikilabutan po ako. Okay. Meron bang pagkakataon, kapatid, na itong napanaginipan mo na nanliligaw sa iyo, sa panaginip mismo, nakipagtalik sa iyo? Opo, kinikilabutan na po ako ngayon. Opo, May ano ko po kasama, yan. may kasama ka ba ngayon, kapatid? Yung mga amo ko po nasa sala po. Pero dito po Okay. sa kwarto mag-isa po ako. Okay. Meron ba ang pagkakataon, kapatid, na alauna ng madaling araw, 2:00, 3:00, 4:00, makagising ka at mahirapan ka na sa pagtulog? Opo, akala ko po yung parte lang po nung insomnia ko po. Mm. Okay. So, ayan, kapatid, no? Habang etong ginawa natin kayo, a part of diagnostic interview. Pero ang ma-advise ko sa iyo, pray the rosary. Di kayo iwanan ng mahal na Birhen Maria. Pray the rosary. Di kayo iwanan ng mahal na Birhen Maria. Nasa ibang bansa ka ba ngayon? Opo. No, okay. Makipag-ugnayan ka ni Sis Helda. Sis Helda, nakikinig sa atin para mag-guide ka, kapatid, ha? Opo. Salamat po. Sige. Maraming salamat po. Praying for you, Ana Marie. Opo, maraming salamat po. Okay. God bless you.